Mga anak, ang ate Cynthia niyo nga pala. Malayong kamag-anak ko. Dito muna siya pansamantalang tutuloy habang naghahanap siya ng trabaho dito sa Maynila. Agad namang sinipat ni Cyril ang kabuuan ni Cynthia at hindi maiwasang magduda dahil sa kakaibang aura nito. Alam na po ba to ni Mama pa? Tanong pa ni Cyril kay Kelvin. Natigilan naman sandali si Kelvin bago alanganin ng umiti. Kapag tumawag ang mama ninyo, sasabihin ko. Tiyak naman ako na matutuwa yun lalo pa't wala tayong ibang kasama dito. Mas mainam na may magtitingin sa inyo. Alam nyo naman na hindi maalam si Papa pagdating sa mga girl things. Oo nga naman, Cyril at Saiza. Masaya ako matulungan kayo sa kung anong kailangan nyo. Tulad ng sabi ni Kuya Kelvin. Singit naman ni Cynthia. Tumango na lang si Cyril at Saiza kay Cynthia at pumasok na sa kwarto. Sandali pang nag-isip si Cyril ng paraan para masigurado niyang hindi totoong hinala niya. Saiza, sa tingin mo ba kayang lokohan ni Papa si Mama? Sa tingin ko naman hindi. Pero pagdating kasi sa bisyo niyo, nagagawa niyang magsinungaling kay Mama. Kaya medyo tagilid rin Cyril. Bakit? Ang totoo, iba kasi ang kutob ko sa bahay yun eh. Ni minsan hindi ko pa siya nakilala sa family reunion na dinaluhan natin sa side ni Papa. Baka naman busy lang. At saka sabi naman ni Papa, malayong kamag-anak niya, di ba? Ewan ko talaga, Saiza. Iba pa rin ang hinala ko sa kanya eh. Malakas sa buntong hininga ang pinakawalan ni Cyril bago nagsimulang mag-aral. Sa kabilang banda naman, naroon si Marian, nakangiti at excited para tawagan ng asawa ng si Kelvin dahil tapos na ang working hour niya. Namimiss ko ng pamilya ko sa Pilipinas. Sambit pa ni Marian habang pinupunasan ng butil ang kanyang luha habang dinadial ang number ni Kelvin. Bumungad sa screen niya ang nakangiting si Kelvin, ngunit napalis ang ngiti ni Marian nang makitang may babae sa kanyang likod. Langga. Si Cynthia nga pala. Malayong pinsan ko. Okay lang ba na dito muna siya pansamantalang tumuloy habang naghahanap siya ng trabaho? Wala kasi siyang ibang matutuloy dito sa Manila eh. Ako lang kamag-anak niya rito. Sige. Kinabahan naman ako, Kelvin. Akala ko may binabahay ka na dyan na iba babae. Naku, lagot ka talaga sa akin. Wala uy. Sapat na kayo sa akin langga. Kumusta nga pala dyan? Asus, nambola pa siya. Ayos lang ako rito. Nasaan nga pala si Cyril at Saiza? Nasa kwarto nag-aaral. Alam mo naman, masisipag ang mga anak natin. Nakangiting sabi ni Kelvin. Napangiti na lang rin si Marian. Isang OFW si Marian sa bansang Norway sa Europe. Dalang pangarap na magpagtapos ang dalawang anak na si Cyril at Saiza. Kapwa sila mga kolehiyal na. Mahal ang tuition dahil dalawang sabay sa kolehiyo. Mabuti naman kung gano'n. Ikaw, Kelvin, kumusta naman ang trabaho mo? Okay lang langga. Huwag mong alalahanin. Bakit ka nauutal? Kumusta nga palang bahay natin? Malapit na bang matapos ha, Kelvin? Kumusta ang tindahan natin? Hindi ba tayo nalulugi? Hindi ka naman siguro nagpapautang, di ba? Tanong ni Marian. Ngunit bigla namang naputol ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa ni Kelvin at hindi na ulit ma-reach out ni Marian ng asawa. Nakatanggap siya ng message na mahina raw ang internet sa bahay nila, bagay na pinagtaka ni Marian. Agad namang naisipan ni Marian na tawagan ng anak niyang si Saiza. Napangiwi siya nang agad itong sagutin ng anak niya. Saiza anak, kumusta? Tumawag ako sa papa mo kanina-kanina lang, kaso naputol yung connection namin eh. Ang sabi mahina raw yung net. Ha? Hindi naman ma. Ayos lang kami dito ni Cyril. Kayo, kumusta kayo dyan? Kailan ka uuwi ma? Namimiss ka ni namin. Naku anak, matagal-tagal pa bago makauwi si mama. Nasaan si Cyril? Kumusta ang pag-aaral niyo? Kumusta ang bahay tindahan natin anak? Sandaling natahimik si Saiza at alanganin namang ngumiti si Marian. Maayos lang ma. Ayos lang po ang lahat. Huwag ka pong mag-alala. Basta palagi kayong mag-ingat dyan ha. Kaya rin mga anak, miss na miss ko na kayo. Basta ang palagi kong bilin sa inyo ha. Tapusin niyo ang pag-aaral niyo. Dahil yan ang tanging maipapamana namin sa inyo ng papa niyo.
Pinahid ni Marian ng isang buti ng luha sa pisngi niya at ngumiti sa anak niyang si Saiza. Opo ma, mamaya na lang po. Mag-aaral pa po ako. Ingat kayo dyan ma. Nakangiti si Marian ng ibaba ang telepono. Kahit sobrang pagod siya ngayong araw, napawi lahat yon sa tuwing makakausap ng mga anak at asawa niya. Makalipas ang 3 araw, kunot noo si Marian na nalimpungatan dahil sa pagtunog ng telepono niya. Nakita niya ang numero ng kanyang anak ang nakarehistro na tumatawag, kaya agad niya itong sinagot. Hello, Cyril anak? Bakit ka napatawag ng gantong oras? Masyadong late naman yata anak. Kakauwi mo palang bagaling sa eskwela? Ma, hindi po. Ang totoo, kaya ako napatawag para sabihin sa inyong nakita ko si Papang nakapatong kay Ate Cynthia. Ano? Sigurado ka ba dyan, Cyril? Hindi ba't pinsan ni Kelvin si Cynthia? Sigurado po ako ma. Kanina po paggaling namin sa trabaho ni Saiza, dumiretso po ako sa kwarto ni Papa para sana ipaalam na nakauwi na kami. Pero yun pong bumungad sa akin. Teka Cyril, anong trabahong pinagsasabi mo? Bakit kayo nagtatrabaho? Hindi pa ba sapat ang pinapadala ko sa inyo para sa allowance at pangmatrikulan nyo para magtrabaho kayo? Hindi na naitago ni Marian ng Ines na bumabalot sa kanyang katawan. Mas nagngingit-ngit pa siya sa galit nang marinig ng mahirang paghikbi ng anak ng si Cyril. Ma, ang totoo po, matagal na po kaming huminto sa pag-aaral. Ano? Paano nangyari yun? Saan napupunta ang perang pinapadala ko kung gano'n? Sa bisyo po ni Papa at pambababae niya. At doon na nagsimulang pumatak ang mga luha ni Marian. Kumuyom ang kanyang mga kamay nang marinig yun. Halos sumabog siya sa galit. Pero sabi niya, maayos naman kahit nag-aaral. Puro kasinungalingan lang bang lahat ng yun ha, Cyril? Opo, kahit yung tindahan na sinasabi niya sa'yo, hindi po totoo yun. Hindi ko alam kung saan napunta ang 50,000 na pinapadala niyo dahil hindi naman kami nag-aaral eh. Pero sa tingin ko po ma, kaya Ate Cynthia lahat na pupunta yun. Buwisit ni Kelvin yan. Akala ko bang tinutino niya? Paano niya nagawang lokohin ako ng ganito? At teka lang, bakit ngayon mo pa lang ito sinabi sa akin ha, Cyril? Bakit hindi agad kayo nagsumbong sa akin? Sorry ma, pinagmantaan po kasi kami na Papa na once na magsumbong kami sa'yo, papatay niya raw po kami. Sinabi niya yon? Lintik siya. Humanda lang siya kapag nakauwi na ako dyan. Please ma, umuwi ka na. Ayaw na namin kay Papa. Hagulhol na sabi ni Cyril. Bumuhos naman ang luha ni Marian dahil sa narinig. Anak, may favor si Mama pwede? Ano yun ma? Pwede bang wag mo munang sabihin sa Papa mo kung anong nakita mo? At wag mo rin sabihin na alam ko nang hindi kayo nag-aaral. Gusto kong managot ang Papa mo sa ng panlolokong ginawa niya sa akin. Ano pong gagawin natin ma? Handa po kaming tumulong ni Saiza para mapatunayan na lahat ng perang pinapadala niyo ay nauuwi lang po sa bisyo ni Papa. Kailangan muna natin ng matibay na ebidensya na makakapagpatunay na nagloloko ang Papa mo anak para kapag umuwi ako dyan, wala na silang kawala. At doon nalilahad ni Marian ang plano para sa paghuli ng manloloko niyang asawa. Lingid rin sa kalaman ni Marian na ang asawa niya palang si Kelvin ay isang tambay at pa-extra-extra lang sa trabaho. May bisyo gaya ng inom, sigarilyo at online casino. Habang nagpapakahirap ako magtrabaho dito sa Norway, nagpapakasasa rin pa si Kelvin sa Pilipinas. Paano nagawang lokohin ako? Minsan hindi sumagi sa isip ko na kaya niya akong lokohin. Sambit ni Marian sa kanyang sarili. Halos 3 araw na pinagplanuhan ni Marian at Cyril ang paghuli sa taksil niyang asawa. Marami ring balitang nakarating sa kanya magmula nang matuklasan niyang nagloloko ang kanyang asawa. I'm sorry ma, kung ngayon lang po namin inaamin ang lahat. Natatakot rin po kami sa posibleng mangyari. Oo, nasa legal na edad na po kami. Pero nasa puso pa rin namin ang takot sa pwedeng gawin ni Papa sa amin ni Saiza. Wala kang dapat ikatakot, Cyril. Lalo pa ngayon na alam ko ng lahat. Handa akong kasuhan ng Papa niyo dahil sa panlolokong ginawa niyo sa akin. Pati pa kayo dinamay niya. Alam niyo po ba ma, palagi din mula sa bahay si Papa.
Minsan nga, 2 araw bago umuwi. At ang rason niya sa amin ni Ate Cyril, rumarakit siya sa isang construction project. Pero ang totoo, pumupunta pala siya sa bahay ng babae niya. Kwento naman ni Saiza sa kabilang linya. Paano mo nalaman ang lahat ng yan, Saiza? Nakausap ko po kasi yung katrabaho ni Papa nang minsan pumunta ako sa construction firm na sinasabi po niya. Bihira daw pong pumasok si Papa, kaya tinanggalan ng amo nila. Puro daw po sugal tayo yung ginagawa. Napakuyom naman ang kamay ni Marian dahil sa narinig niya. Kaya mga anak, sikapin yung makakuha ng matibay na ebidensya para mapanagod natin ang Papa niyo sa bilangguan. Pangako ma, magmula ngayon hindi na po kami maglilihim. Pasensya na po dahil pinangunahan kami ng takot. Hindi mga anak, hindi ko kayo sinisisi. Katulad ko, biktima rin kayo ng tatay niyong taksil. Humanda siya sa akin pag-uwi. Sisiguraduhin ko na pagbabayaran niyang lahat. Nanginginig pang sabi ni Marian. Malaking pagkadismaya ang naramdaman ni Marian sa mga oras na yun. Pilit niyang pinapakalma ang sarili habang hindi matigil ang pagbuhos ng luha niya. Hindi ako makakapayag na hindi mo pagbabayaran ang lahat ng ginawa mo sa amin ng anak mo, Kelvin. Kasama ang kabit mo. Sisiguraduhin kong mabubulo kayo sa kulungan. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng hustisya ang lahat. Makalipas ang 3 araw, agad na nakatanggap ng isang email si Marian. Kalakip nito ang isang video clip kung saan makikita ang kababuyan na ginawa ni Kelvin at Cynthia. Halos hindi pa nangangalati si Marian sa video clip nang tinigil niya ito dahil hindi niya maatim ang kababuyan ng asawa at kabit nito. Ma, na-receive niyo na po ba yung video clip? Tanong ni Cyril ang tumawag ito. Oo, Cyril. Ako nang bahalang mag-send sa mga pulis, anak. Ma, hindi ka ba uuwi para kumprontahin sila? Hindi mo deserve ng gantong paniloko, ma. Kahit kami po ni Zaiza, hiyang-hiya na po sa'yo dahil parang niloko ka na rin namin dahil hindi agad namin sinabi sa'yong lahat. Hindi, anak. Wala kang kasalanan. Biktima rin kayo ng lintik na lalaki na ama nyo na yan. Agad niya inireklamo ni Marian sa mga pulis ang asawa at pinadala ang video clip. Sa kabilang banda, halos magingit sa galit si Kelvin dahil sa isang warrant of arrest na pinadala ng pulis sa bahay nila. May kinalaman ba kayo rito, Saiza? Cyril? Anong pumasok sa kukote ng mama niyo para ikramo ako, ha? Sira na bang ulo niya para pag hinalaan na kabit ko ang ate Cynthia mo? Bakit pa? Hindi nga ba? Hindi naman sila magpapadala ng warrant of arrest kung wala silang pinanghahawakang ebidensya. Sagot ni Cyril kay Kelvin. Anong ibig mong sabihin? Ikaw bang nagsumbong sa nanay mo, ha, Cyril? Anong pruweba mo na kabit ko nga si Cynthia? Sinabi ko naman sa inyo na pinsan ko si Cynthia. Hindi lang naman yung pangangamit yung pwedeng sampahan ng kaso pa. Bakit? Hindi po ba niloloko niyo rin si Mama tungkol sa pag-aaral namin? Natigil kami sa pag-aaral dahil lahat ng perang pinapadala ni Mama ay nilustay niyo sa bisyo at pambababain niyo. Akala niyo ba hindi namin malalaman ang lahat? At anong karapatan mo para sabihin ang lahat ng yan, ha, Cyril? Anak ko lang kayo. At ako pa rin ang masusunod sa pamamahing to. At hindi ko rin kasalanan. Nakakarampot lang ang kita ng nanay niyo sa buwisit na Norway na yan. Baka kamo ang nanay niyo pang malayang na nilalalaki ron. At ngayon binabaliktad mo na pa? Bakit? Dahil labuking ka na? Hindi mo ba naisip na ang perang nilulustay mo sa alak, sugal at pambababae mo ay pinaghirapan ni Mama? Habang hirap na hirap siyang kumayod sa bansang hindi niya naman nakasanayan. Ikaw naman po, nagpapakasasa sa perang dapat pang matrikula namin at pampaayos ang bahay at pampatayo ng tindahan. So anong pinapalabas mo? Na hindi kayo nakinabang sa pera ng nanay niyo? At ako lang mag-isang nanginabang? Hoy Cyril, itatak mo rin sa malit mong kukote na hindi lang akong nakikinabang at naglusti sa perang pinapadala ng nanay mo. Dahil kayo rin naman, ang lahat ng pangangailangan sa bahay na to at luho nyo galing sa perang nanay nyo. At sa pera ko rin naman. Sigaw ni Kelvin. Pumagitna naman si Saiza ng akmang pagbubuhatan na ng kamay ni Kelvin, si Cyril. Pera mo pa? At anong sabi niyo? Nangyayaginabang rin kami sa pera ni Mama? Natural! Anak niya kami. Pero pa,
Ni minsan hindi kami humingi ng pera sa'yo. At kung talagang sa amin napupuntang perang pinapadala ni Mama, bakit kailangan pa namin magtrabaho ni Ate Cyril para lang mabili namin ang pangangailangan namin? At bakit kailangan namin tumigil sa pag-aaral kung ang dahilan ng magpapahirap ni Mama magtrabaho sa ibang bansa ay para matustusan niya ang pag-aaral namin? Ngayon, sagutin niyo ako pa. Bakit kailangan pa ni Mamang magkahirap sa pagtatrabaho kung gayong lahat ng perang pinagpaguran niya napupunta lang sa bisyo at babae ninyo? Manahimik ka, Saiza. At huwag mong isisi sa akin lahat. Huwag niyong isisi ang pagtatrabaho niyo dahil hindi ko kayo inutusan para gawin yan. Nagkusa kayo. At para sabihin ko rin sa inyo, hindi ko kasalanan na natigil kayo sa pag-aaral. Kasalanan niyo yan. Kung hindi ba naman kayo tanga, nangarap na nga lang kayo makapagkolehiyo, ay talagang mamahaling kurso pang napili ninyo? Anong akala niyo sa sarili niyo? Magagaling kayo? Hindi. Kaya huwag niyo akong masagot-sagot ng pabalang dahil wala akong karapatan. Mga peste kayo. Kumuyom ang kamao ni Calvin at tinulak si Saiza sa saril na siyang dahilan ng pagdaing ng dalawa. Ayan kasing napapala ng mga pakalamera. Alam niyo, Cyril at Saiza, kahit naman ang sumbong niyo sa nanay niyo, hindi yun uuwi. Mas mahal yung trabaho niya kaysa sa pamilya niya. Ano naman ang silbi ng pera niya kung wala ang presensya niya? Mag-isip-isip rin kayo. Kung gusto niyo ng kalinga ng isang ina, kaya kong ibigay sa inyo yon. Kagaya ng kalinga ng isang asawa na binibigay ko sa papa ninyo. Nakangising sabi ni Cynthia kay Cyril at Saiza na inalalayan silang tumayo. Marahas namang binawi ni Saiza at Cyril ang mga braso nila kay Cynthia nang sandaling makatayo sila. Kahit anong gawin mo, hindi namin ipagpapalit sa iba ang inang nagsikripisyo at tiniis ang hirap at pangungulila sa ibang bansa para lang mabigyan kami ng magandang kinabukasan, Ate Cynthia. Hindi mo mapapantayin si Mama. Nanilisik na sabi ni Cyril. Isa kang linta na mahirap tanggalin, kaya dapat sa'yo, puksain. Sigaw naman ni Saiza. Huwag niyong pagsasalita ng masama si Cynthia. Wala kayong karapatan. Anak ko lang kayo. At kahit anong oras, pwede ko kayong palayasin dito. Sigaw rin ni Calvin. At sa puntong to, hindi na nakapagtimpi si Calvin at marahas ang hinablot ang magkabilang braso ni Saiza at Cyril at ang akma niya itong itutulak nang may humablot sa buhok niya. Marahas na hindi lang ni Morgan ang buhok ni Calvin at pinagharap sa gawin niya. Nakita ni Morgan ang gulat sa mukha ni Calvin nang sandaling magtama ang paningin nila. Malakas sinampa ni Morgan si Calvin at tinadyakan ang gitna nito. Namilipit naman sa sakit si Calvin at sandaling linapitan siya ni Cynthia. Mama! Maluhaluhang tawag ni Cyril kay Morgan. Agad namang nilapitan ni Morgan si Cyril at Saiza para salubungin ng yakap. Tahan namang anak, andito na si Mama. Anong ginagawa mo rito, Morgan? Hindi ba't dapat nasa Norway ka? Hindi pa tapos ang kontrata mo? Hindi pa nga tapos. Pero may kailangan akong unahing tapusin dito sa Pilipinas, Calvin. Masaya ka bang nakita mo na ako? Del ako? Oo. Sobrang saya ko na makita ko kayo ng kabit mo. Nagkakamali ka, Marian. Sinisiraan ako ni Saiza at Cyril sa'yo. Ninalulong sila sa pinagbabawal na bisyo. At talagang sinisiraan mo pang mga anak ko, ha, Kelvin? Hindi ka na ba nahiya sa sarili mo? Ginawa mo pang adik ang mga anak natin? Tanga ka ba, ha? Ang lakas pa rin ng loob mo nang magsinungaling kahit heto ng ebidensya. Turo ni Morgan kay Cynthia. Marahas itong ihinablot at kagaya ni Kelvin, ginawa rin ni Morgan ng makasisampal si Cynthia at pinagsasabunot. Aray! Nasasaktan ako, ano ba? Huwag kang tamang hinala. Pinsan lang ako ni Kuya Kelvin. Muling sinampal ni Morgan si Cynthia. Hindi nagawa pa rin itong magsinungaling sa harap niya mismo. Tama na, Morgan. Kung ang mga anak mo lang ang paninimulaan mo, wala kang mapapala. Hindi kita niloloko. Si Saiza at Cyril ang manloloko. Nilulusti nilang perang pinapadala mo para sa pamatrikula nila. Sad ni Kelvin at nagpagitna agad na inaliw sa kanya si Cynthia. Ginawa rin muli ni Morgan ng malakas na sampal si Kelvin at agad ni Prini ang isang video clip na patunay na nagloloko si Kelvin. Nanginginig naman si Calvin at Cynthia nang sandaling mapanood yun. Saan niyo nakuha yan?
Edited lang yan, Marian. Tanga ka ba talaga? Nasa harap mo ng ebidensya. Talagang may lakas ka pa ng loob magsinungaling? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Marian. Paano mo nagawa sa akin yun ha, Kelvin? Sa 2 taong kong pagtatrabaho sa Norway, heto lang talagang madadatnan ko. Ang butas-butas na kisame sa dingding, ang magulong bahay, at may tinira ka pang higad. At nasa ng tindahan ng sinasabi mo ha, Kelvin? Saan mo dinala lahat ng perang dapat para sa pamilya at pangarap natin? Nagkakamali ka, Marian. Maling iniisip mo. Ha? At talagang pipilitin mong wala kang kasalanan? Ang kapal talaga ng apog mo, Kelvin. Ni hindi mo inisip ang paghihirap ko bago ko kita ng perang pinapadala ko sa'yo. Ni hindi mo inisip ang pagod ko. Wala ka ba talagang konsensya? At pati anak natin dinadamay mo? Oo na. Aminado na ako nilusik ko ang pera mo. At oo, kalaguyo ko si Cynthia. Pero masisisi mo ba ako ha, Marian? Ilang taon ka sa Norway. May mga pangangailangan ako bilang asawa mo na hindi mo napupunan dahil malayo ka. Ang sugal, alak, pambababaeng naging sandigan ko nang mapanahong nangungulila ako sa'yo. Wow! Parang hindi mo alam ang rason kung bakit tiniis kong malayo sa inyo ng mga anak natin ha, Kelvin? Alam mo kung gaano kahirap na desisyon ang ginawa ko para sa kinabukasin ni Liza at Cyril. Akala ko maiintindihan mo kung bakit ko mas piniling malayo sa inyo. Naiintindihan ko ng una, Marian. Maniwala ka. Pinili kong intindihan ang lahat. Pero dumating din sa puntong, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang malayo ka sa akin. At hindi mo rin ako masisi kung bakit natigil sa pag-aaral si Liza at Cyril. Sa karampot mong sweldo, hindi kayang punan ng lahat ng pangangailangan natin dito sa bahay. Idagdag mo pang pag-aaral nila. Tanga ka ba? Kung mas pinili mo mapakatatay sa pamilya natin, hindi sana nagkulang lahat ng perang pinapadala ko. At anong sabi mo? Hindi na punan ng perang pinaghirapan ko mga pangangailangan dito sa bahay at pag-aaral ng mga anak natin? Kung hindi sapat ang pera ko, bakit mo pa nagawang mababae? Ang kapal rin ng pagmumukha mong sumbatan ako. Hindi mo alam kung anong klaseng pagod na pagtitis ang pinagdaraanan ko. Bakit? Sinabi ko bang magtiis ka ha, Marian? Di sana umuwi ka na lang. Hindi sana sa sirang pamilya natin. Kasalanan mo lahat kung bakit nasirang pamilyang to, Marian. Magmula ng mga ibang bansa ka. Isang malakas na sampal ang ginawad muli ni Marian kay Kelvin. Dugo at pawis ang nilaan ko para maipadala lahat ng perang nilustay mo. Tapos ngayon ako pang sisisihin mo? Wala nang kasing kapalang pagmumukha mo, Kelvin. Ang drama. Nako, Kelvin, tara na. Total alam naman yung kabit mo ako eh. Umalis na tayo dito. Ang dami pang satsat. Akala mo naman talaga kagandahan. Wala pa nga sa kalingkingan ko eh. Singit ni Cynthia. Nagpanting naman ang tenga ni Marian at galit na sinugod si Cynthia at malakas sa sinampal at hinablot ang buhok nito. Kinaladkad ni Marian si Cynthia palabas ng bahay at doon nagsimula siyang ipahiya ang babae. Napuka naman ang atensyon ng mga kapitbahay nila Marian at nagsimulang magbulungan. Ang lakas rin ng loob mong makisawsaw sa usapan ng may usapan no? Ikaw na nga ang kabit. Ikaw pang may lakas ang loob para magyabang. Anong akala mo sa akin? Porket mas matanda ako sa'yo, hindi na kita papatulan, higad ka? Para kang anay, unti-unti mong sinisira ang pamilyang meron ako. At talagang tumira ka pa sa pamamahay na pinundar ko. Anong feeling? Masarap ang manirahan kasamang asawa ko ha, Cynthia? Sobra! Lalo na kung gabi-gabi akong pinapaligaya ng asawa mo, Marian. Hindi mo maranasan dahil nalosyang ka. Hindi dahil sa asawa mo, kundi dahil sa trabaho mo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ka pinagpalit ni Kelvin sa isang tulad ko. Mukha pa lang, manang talaga. Lalo ngayon. Marahas sa tinulak ni Marian si Cynthia at sinampal muli. Ngunit nagulat siya nang sampalin ni Cynthia si Marian na mas lalong kinangit-ngit ng galit ni Marian. Ang kapal rin talaga ng pagmumukha mo. Ikaw na ang sumirang pamilya namin. Ikaw pang may ganang manampal. Mahiya ka naman, Cynthia. Ang bata-bata mo pa. Diyos por santo. 40 ng asawa ko. At anong sabi mo? Maganda ka kaya ka pinatulan ni Kelvin? Anong silbi ng ganda mo kung malandi ka naman? Ang ganda kumukupas.
Pero ang kalandian mo, habang buhay mong dala yan. Tinadya ka ni Marian ng tiyan ni Cynthia na siyang kinadaing nito. Marahas niyang muling hinablot ito patayo at malakas sa sinampal. Hindi pa nakontento si Marian at ginawaran pa niya ito ng malakas na suntok sa mukha. Nanginginig ang mga kamay ni Marian na binitawan niya si Cynthia na humahangos. Lumapit naman si Kelvin kay Marian at nang akmang pagbubuhatan na ng kamay ni Kelvin si Marian, nang agad niya itong napigilan at agad na sinampan ni Marian si Kelvin ng napakalakas. Wala kang karapatang saktan ako, Kelvin. Wala kang karapatang pagdimpi ng palad mo sa kahit saang parte ng katawan ko. Sa oras na mangyari yun, sisiguraduhin kong mabubulo ka sa bilangguan. Ni minsan hindi ko maisip na kaya mo kong lokohin. Na kaya mo kaming lokohin ng mga anak mo. Dahil lintik. Ang tanda-tanda mo na para doon. Pero totoo nga ang sabi nila. Wala sa edad yan. Kung maglolo ko, maglolo ko. Pero ang pinakamasakit lang natanggapin ay pati pinaghirapan ko na gawa mo ng lustain. Sinira mo rin ang pangarap ko para sa mga anak ko. Sinira mo ang kinabukasan nila. Hindi ako sumira ng lahat. May kasalanan ka rin, Marian. Huwag ka nga magmalinis. Kasalanan ko? Ang tanging kasalanan ko lang naman sa pamilya natin ay hindi ko napunan lahat ng pagkukulang ko bilang ina sa mga anak natin. Pero wala akong kasalanan sa iyo, Kelvin. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para sa pamilya ko. Tiniis kong paghihirap. Inalay kong buong buhay ko para sa pamilya natin. Nagtiis ako ng 2 taon sa bansang hindi ko naman nakasanayan. Puno ng takot ang puso ko, Kelvin. Pero dahil gusto ko makapagtapos ng pag-aaral ng anak natin at mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, tiniis ko yon. Dahil umaasa akong nasa likod pa rin kita at handa mo akong saluhin kapag hindi mo na kaya. Umaasa akong may katuwa ako sa pagbigyan ng magandang kinabukasan sa anak natin. Kasi asawa kita, Kelvin. Alam mo ang obligasyon mo sa pamilyang to. Ginawa ko ng obligasyon ko, Marian. Naging ama't ina ako sa mga anak natin habang wala ka. Ni minsan man lang ba hindi mo naisip yun? Ginawa kong obligasyon ko ng tama. Ginawa mo ang obligasyon mo. Pero sinabayan mo naman to ng paniloko. Kung hindi ka natukso, hindi mangyayari ang lahat ng to, Kelvin. Nagsumikap ako magbigay ng magandang kinabukasan ng mga anak natin. Ginapang kong pampaaral sa kanila. Wala tayong isang kusing na pwedeng ipamalas sa kanila. At ayaw ko rin matulad sila sa akin. Sa atin, na hindi na nga tayo nakapagtapos ng high school. Pati ba naman anak natin ganun rin? Kung wala kang pangarap sa anak natin, pes ako, meron. Mataas ang pangarap ko para sa kanila na sinira mo lang. Halos maisubsob ni Marian ang sarili nang mapalhod siya sa lupa habang umiiyak. Hindi niya na napigilan ang sarili. Hinayaan niya nang mailabas ang sakit na namumuo sa kanyang dibdib. Ano pang hinihintay mo, Kelvin? Tulungan mo kong tumayo dito at umalis na rin tayo. Buisit na asawa mong yan. Ang sarap sa bunutan. Bakit hindi mo gawin, Cynthia? Ang dami mong satsat. Ayun ang mga pulis, oh. Sa kanila magpaliwanag. Anong ibig sabihin nito, Marian? Ipapakulong mo ako? Ang kapal ng pagmumukha mo. Wala kang utang na loob. Ikaw ang walang utang na loob, Kelvin. Nararapat lang na sa isang tulad niyong maliloko ay mabulok sa kulungan. Halos lahat ng pagpupumiglas ay ginawa ni Kelvin para makawala, ngunit hindi siya nagtagumpay. Agad siyang pinusasan kasama si Cynthia at dinala sa police station. Naiwan namang nahihina si Marian at agad na inilalayan papasok ng bahay nila Cyril at Saiza. Patawarin mo kami, Mama. Hindi sana lumalapan ng gantong sitwasyon kung hindi lang kami natakot kay Papa. Wala kayong kasalanan, Cyril. Ay huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Hanga rin ako sa katabangan yung dalawa ni Saiza. Dahil kahit takot na takot kayo, nilakasan niyo pa rin ang loob niyo para magsumbong sa akin ng lahat. Salamat sa inyo. Wala yun, Ma. Huwag kang mag-alala. Nandito lang po kami ni Ate Cyril. Hindi ka po namin iiwan. At tutulungan ka po namin para makapagsimula muli. Magiging testigo rin po kami sa kaso nila, Papa, para hindi na nila matakasan pa ang bilangguan. Sa kabila ng nangyari, nagawa pa rin umiti ni Marian dahil sa mga narinig niya galing sa anak niyang si Saiza at Cyril. Hindi na aakalain na uuwi siyang ganito ka-mature ng anak niya.
Isang linggo nang lumipas ang makauwi si Marian sa Pilipinas. Umuusad din ang kasong isinampa niya kay Kelvin at Cynthia. Ngunit nag-iwan dito sa puso niya ng malaking sugat. Lalo na nang makita niyang nagtatrabaho ng kanyang dalawang anak at imbis na mag-aral. Saiza, Cyril, tumigil na kayo sa pagtatrabaho at mag-focus na lang kayo sa pag-advance study mga anak para kapag bumalik na kayo sa pag-aaral, hindi na kayo mahihirapan makipagsabayan sa kanila. Sambit ni Marian isang dapit hapon nang papaalis na ng bahay si Cyril at Saiza upang tumungo sa trabaho. Okay lang po ma, hayaan niyo muna na kami naman ang magtrabaho para po sa inyo. Kaya naman namin isintabi ang pangarap namin para matulungan po kayo. Alam namin na hindi madaling pinagdaanan niyo bilang OFW, lalo na ngayon. Wala tayong ibang mapagkukunan ng panggastos. Dahil nilos sa lahat ni Papa at may kaso kayong dapat pagtuunan ng pansin. Oo nga po ma, tama po si Ate Cyril. Magpahinga na lang po muna kayo. At kami naman ang bahalang kumayod para po sa inyo. Nasaksihan po namin ang sakripisyo niyo para sa amin na Ate Cyril. At sobrang thankful po kami na kayo naging mama namin. Hayaan niyo na po muna kami na Ate Cyril ma, na umako ng lahat ng obligasyon dito sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Makakabalik pa po kami sa pag-aaral. Hindi naman po kami nakikipag-unahan. May tamang timing para sa amin ni ate. Di ba ate? I agree, Saiza. Kaya ma, dyan ka muna. At hayaan mo kami magtrabaho para naman makabawi kami sa itong sakripisyong ginawa mo para sa amin. At palagi mo ring tatandaan, andito lang po kami ni Saiza sa likod mo. Back up mo po kami kapag hindi mo na kaya. Hindi napigilan ni Marian ang sarili na maging emosyonal dahil sa mga narinig niya galing sa dalawang anak. Agad niya itong niyakap at doon pumuhos ng tuloy ng luha niya. Nagkaroon din siya ng panibagong pag-asa para harapin ang panibagong umaga. Nagkaroon siya ng lakas para harapin ang lahat ng problemang dumating sa kanya. At nagkaroon siya ng lakas ng loob para sandaling ilapag ang pasan-pasan niyang problema. Dahil alam niyang meron siyang dalawang anak na handang gawin ang lahat, maramdaman niya lang na hindi siya nag-iisa sa matinding hamon ng buhay na kinakaharap niya. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Napatuloy pa rin si Marian na nagdarasal na mapatawan ng nararapat na parusa si Kelvin at Cynthia dahil sa panulokong ginawa nito sa kanya at sa mga anak niya. Nagpaalam si Marian sa amo niya sa Norway na hindi agad siya makakabalik at malaking pasasalamat niya na naiintindihan siya nito at handang maghintay kung kailan siya babalik sa Norway. May lakad ka ba? Akala ko po ba bukas pa pong hearing? Tanong ni Cyril kay Marian nang makita nitong bihis na bihis. Nakangiti naman si Marian lumapit kay Cyril at Saiza. Bukas pa nga anak, pero nakausap po ang amo ko sa Norway at pinayagan niya ako magtrabaho muna dito sa Pinas habang hindi pa tapos ang kaso na finale ko sa papa mo at sa babae niya. May balak rin kasi ako mag-file ng annulment. Wow! Congrats ma! Suportado ako po namin ni Saiza. At masaya po ako na naisipan mo mag-file ng annulment dahil hindi mo po deserve si Papa. Ganun na nga, Cyril. Almost 21 years na kaming kasalang Papa mo. Pero ngayon lang niya naisipang magloko kung kailan matandaan na kaming dalawa. Ang hirap lang rin isipin na maglalaho na parang bulang 21 years naming pagsasama dahil lang sa isang pangyayari. Ang hirap rin kasi kay Papa ma. Papetiks-petiks lang siya. Parang lahat sa kanya easy lang. Pero ang totoo, wala talaga siyang pangarap sa buhay ma. Easy go lucky ang motto niya. Puro sa barkada, inom, online casino. Nakala mo walang obligasyon na kailangang gampanan. Hindi ko nga alam ma kung bakit si Papang napili niyong asawahin. Alam mo anak, hindi naman ganyan dati ang Papa mo. Masipag at matyaga siya ng kabataan namin. Bagay na hinangaan ko. Hindi niya rin pinabayaan na nagutom kayo. Nagsumikap siya para makabukod kami sa pamilya niya. At nagsumikap siyang maharap ako sa altar. Bit-bit ang mga pangako niyang magsasama kami sa habang buhay. Kung sa nabala o palabas may happy ending, sa totoong buhay bihira lang. At tingin ko, kami ni Papa niyo, kabilang sa walang happy ending ng love story. Pero masaya pa rin ako dahil meron akong kayo. Magbago man ang lahat ng tao, kasali pa rin ang Papa niyo. Ayos-ayos lang sa akin. Basta meron akong kayo. Sobrang saya ko na nun. Kami rin po ni Saiza ma. Masaya kaming sa huli, tayong tatlong magkakasama.
At pangako namin sa'yo na kung kami naman magkakaroon ng sarili-sariling pamilya, kikilatisin na namin agad ang mapapangasawa namin para hindi po kami matulad sa inyo, no? Natatawang sabi ni Cyril. Natawa na lang rin si Marian at Saiza. O siya, tama ng tsikahan. Aalis na ako at baka maunahan pa ako ng iba sa pag-a-applyan ko. Dahil sa maraming experience si Marian pagdating sa trabaho, hindi naman siya nahirapang makahanap. Natanggap siya sa isang resto bilang waitress, kaya nagpapasalamat siya. Masaya siyang umuwi para ibalita sa kanyang dalawang anak yun. Maging si Sai si Cyril, laban siya ng tuwa dahil sa nalaman. Cyril anak, matagal ka pa ba? Kailangan ko nang pumunta ng hearing. Baka malita ko. Sigaw ni Marian kay Cyril. Ngayong araw last hearing ng kaso na sinampan niya kay Kelvin at Cynthia. Umaasa pa rin siya na banilig ng husgado ang reklamo niya at mabigyan ng hustisya ang panulokong ginawa sa kanya ni Kelvin at Cynthia. Halos 3 buwan na rin nakalipas magmula nang makauwi siya dito sa Pinas. Naroon pa rin sa puso niyang sugat na dulot ng kanyang asawang si Kelvin at kabit nito. Ngunit bilang isang ina, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Marian at patuloy pa rin lumalaban sa hamon ng buhay. Eto na ma, tara na po. Sagot ni Cyril at nagsimula na silang maglakad palabas ng bahay. Nang makarating sila sa Korte Suprema, naroon ang dalawa na may masamang tingin sa gawin nila Marian. Wala pa rin pakialam si Marian dito. Ang tanging nais niya lang ay hustisya. Kinakabahan ako ma, pero sure naman akong guilty ang mapapataw sa kanila dahil matibay pong ebidensya ng lahat ng binigay natin. Lalo na po yung video clip kung saan may ginagawang milagro si Papa at yung kabit niya. Sambit ni Saiza. Natapos ang hearing na nagdiriwang puso ni Marian nang mapataw ng 12 years na pagkakakulong sila Kelvin at Cynthia sa kasong concubinage or pangangaliwa at estafa para sa paniling lang ni Kelvin kay Marian na gagamitin raw kuno ng pera para sa pagpapatayo ng tindahan pero napunta sa bisyo nito. Nang makalabas si Marian kasama ang kanyang mga anak, agad silang nalapitan ni Kelvin. Marian, nakikiusap ako. Iurong mo ang kaso. Hindi ko kayang makulong ng ganun katagal. Pakiusap. Ang gagawin kong lahat. Iurong mo lang kaso para sa amin ni Cynthia. Hindi na magbabagong desisyon ko, Kelvin. At isa pa, nadinig na ng korte ang kaso nyo. At 12 taon kayo sa kulungan. Nararapat lang sa'yo yan. Kung nagtino ka lang sana, baka hindi nangyaring lahat ng to sa'yo. Pero Marian, asawa mo pa rin ako, di ba? Hindi pa naman tayo hiwalay. Hindi pa naman tayo anal. Tayo usap. Huwag mong hayaang makulong ng ganun katagal. Ang kapal din talaga ng pagmumukha mo, ano? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, umaasa ka pa tagang tutulungan kita. Ang lakas ng amats mo, ano? At para sabihin ko sa'yo, nakahanda akong magsampa ng petition for legal separation sa family court. Ura mismo, Kelvin. Matibing ebidensya na pananghahawakan ko laban sa'yo. Kaya huwag mo akong hamunin. Ang yabang mo rin, ano? Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakaapak na ibang bansa. Kung hindi dahil sa pera ko, hindi ka matutuloy noon. Hindi ko makakalimutan yun, Kelvin. At pwede ba? Huwag mong ipamukha sa akin na para bang nagbakasyon ako sa ibang bansa. Pumunta ako ron para magtrabaho. At imbis na pangtusto sa pagmatrikula ng mga anak ko ang dahilan kung bakit ako nakipagsapalan sa ibang bansa, naging pantustos ng luho, sugal, bisyo, at pambababae mo ang nangyari. Kaya huwag mo akong simulan, Kelvin. Hindi mo pa rin matanggap na nagkaroon ako ng babae? Bakit? Hindi ba kaya ng ego mo, ha, Marian? Kasalanan mo rin naman ang lahat. Kaya pwede ba? Huwag kang umakong ikaw ang biktima. Iurong mo ang kaso. Malakas si sinampa ni Marian si Kelvin nang sandaling aawatin sila ng pulis nang sumaya si Marian na huwag lumapit sa kanila. Talagang hindi mo pa rin maintindihan ang lahat, Kelvin, ano? Hindi ko alam kung bakit hindi mo pa rin maintindihan. O sadyang ayaw mo lang talagang intindihan. Ganun na ba talaga kalit ng kukote mo para hindi mo maintindihan na may anak ka na at hindi ka na binata kailanman? Pero ni minsan, hindi ka man nagpakatatay sa manak natin. Ikaw na malapit. Ikaw pang mahirap takbuhan. Wala kang kwentang ama't asawa. Kung ganun,
Mas mabuti nga talagang niloko kita. Dahil masama ang ugali ko, Marian. Habang buhay kitang isusumpa. Sigaw ni Kelvin at ngumisi na tila nababaliw na. Napalayo naman ng bahagya si Marian at nagulat sa inakto ni Kelvin. Agad nilalapitan ni Zaiz at Cyril si Marian. Ayos lang kayo ma, anyari doon? Parang nababaliw na si Papa at si Cyril. Hindi kaya nagda-drugs yun si Papa? Hindi mo labang mangyari yun. Baliw ng ama ninyo. Tara na, umuwi na tayo. Nag-iinit ng lalong ulo kapag nakita kong papa nyo. Imbes na masaya ako ngayon. Ma, kalma lang po. Huwag mong masyadong isipin si Papa. Ang isipin mo na lang po ay yung ngayon. Oo nga naman ma, tama si Saiza. Wala naman ang magagawa si Papa eh. Nakakulong na siya. At kailanman hindi na po tayo magagampala. Kaya mag-focus lang po tayo sa present at walang bakas si Papa. Lumipas muling araw, linggo at buwan at nagsimula muli si Marian kasama ang anak niyang si Zaiz at Cyril. Hindi rin tanang hikahos sa buhay, basta masaya siya sa buhay na meron siya ngayon. Hindi naging madaling proseso ng annulment nila, lalo pa at kailangan ng malaking halaga ni Morgan bago siya makapag-file. Kaya nagsumikap siyang magtrabaho para makaipon ng sapat na pera. Kumusta kayo mga anak? Huwag niyong masyadong isubsob sa trabaho sa sarili niyo ha. Ugaliin niyo ring magpahinga. Ayos lang kami ma. Ikaw dapat ang huwag magsubsob sa trabaho ma. Tumatanda na kayo. Kailangan niyo na pong magpahinga. Hayaan niyo na kasi kami ni Zaiz ang magtrabaho. Kaya naman na namin. Sagot ni Cyril at minasahe si Marian. Naku anak, malakas pa si mama. Kailangan ko rin magtrabaho para may pandagdag sa gastos dito sa bahay at makaipon rin ng sapat na pera para sa annulment namin ng papa niyo. Medyo may kamahalin kasi. Nagbabalak na nga akong bumalik ng Norway. Kaso hindi ko na yata kaya pang iwan kayo rito. Kaya dito na lang ako. Mainam yan ma. Dito na lang po kayo. Ako wag niyo na rin pong isipin ang pag-aaral namin. Dahil mag-aaral lang kami kapag may sapat na rin po kaming ipon. Maraming salamat mga anak. Sobrang saya ko na nagkaroon ako ng anak na kagaya ninyo. Sobrang mauunawain at mabagmahal sa magulang. Minalas man ako sa papa niyo. Swerte naman ako sa inyo dahil napakabuti niyo. Hindi ma, maswerte kami ni Saiza na kayong naging amama namin. Kaya thank you ma. Uy, Marian, kumusta? Mukhang masaya ka ngayon. Hindi kagaya dati na kapag pumapasok ka dito sa resto ay malungkot ang mga mata mo. Ayos lang Myrna. Masaya lang ako sa mangyayari sa buhay ko. Kamakailan lang kasi napatao na ng 12 years na pagkakakulong asawa ko. At ngayon naman masaya ako dahil may mga anak akong mababait. Nakakahanga ang tapang mo Marian. Isipin mo, talagang pinaglaban mong karapatan mo bilang babae. Kaya hanga kami sa'yo. Nakangiti naman na tiningnan ni Marian si Myrna. Halos sa 6 na buwan ang nakalipas, magmula nang mapataw ng parusa si Kelvin at Cynthia. At halos 6 na buwan na rin na masaya ang puso ni Marian dahil roon. Masaya siya na sa wakas, naipaglaban niya ng karapatan niya bilang asawa at ina ng mga anak niya. At sa 6 na buwan niya ring bilang waitress, marami na siyang nakilala. Kabilang doon si Myrna na naging close friend niya. Mas lalong naging masaya si Marian nang sa wakas ay nakapag-ipon na siya ng sapat na pera para makapag-file ng annulment. Gusto niyong samahan namin kay ni Saiza ma? Total, gabi pa naman po ang trabaho namin. Hindi na anak, magpahinga na lang kayo ni Saiza. Alam kong pagod kayo. Kaya ko na to. Mabilis lang naman to. Magpa-file lang naman ako ng annulment. Tapos, dediretso na ako sa trabaho. Nakapag-file na nga ng annulment si Marian at maghihintay na rin siya ng tawag kung naaprubahan ito ng korte. Kumusta Marian? Umuusad na ba ang annulment na na-file mo? Hindi ko pa alam Myrna. Tatawagan na raw ako. Ang problema, kailangan ko rin namang makita si Kelvin dahil kailangan ng pirma niya. Baka biglang matrigger ang galit ko at mag-away lang kami. Naku, kailangan mo talagang harapin ang katotohanan Marian. At isa na mas maganda ng makausap mong asawa mo para sa closure. Mabigat si dibdib kapag may kaalitan tayo. Alam ko naman yon, pero hindi ko pa kayang patawarin siya. At hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang patawarin Myrna. Masyadong malaking pinsalang dinulot niya sa pamilya ko Mahirap magpatawad ng ganung tao.
Naiintindihan kita, friend. Pero alalahanin mo, nanay ka. At huwag mong ipakita sa anak mo na mahirap magpatawad. Sure kasi ako na magtatanong yung mga yan kung kailan mo mapapatawad ang tatay nila. Ma, tanong lang po, darating pa kaya ang araw na mapapatawad mo si Papa? Sandaling natigilan si Marian sa tanong ni Saiza dahil mukhang hindi nga nagkamali ang kaibigan ni Marian na si Myrna. Ang totoo anak, hindi ko pa alam at hindi ko rin alam kung kaya ko ba bang patawarin ang papa ninyo. Naiintindihan ko po ma, kahit kami rin naman ni Ate Cheryl, hindi rin po namin alam kung kailan mapapatawad pa ba namin si Papa. Traumatized na po kasi kami. Pero anak, hindi ibig sabihin nun na pagbabawalan ko na kayong kilalanin siya bilang ama ninyo. Hindi ganun yun ha. Nasa tamang edad na kayo, kaya alam nyo na ang tama't mali. Opo ma, tatandaan po namin yun ni ate. Mainam. At isa pa, lahat pwedeng patawarin at lahat pwedeng magpatawad anak. Depende na lang rin sa sitwasyon at sa tao kung deserve ba nilang magpapatawad natin. Sa kaso ng papa niyo, mahirap. Nakita niyo naman kung paano ako sumbatan sa kabila ng gawa ko, di ba? Siya na nga nagloko. Siya pang may ganang magalit. Siguro ma, kaya ganun si papa. Dahil akala niya, madadaan ka niya sa pasigaw-sigaw lang. Like matatakot ka kapag binantaan ka niya or maninipula ka niya. Ang kaso nga lang ma, iba ka. Talagang nandigan ka. Hindi uso sa iyong sorry at second chance. Kaya sobrang hanga kami ni Saiza sa iyo ma. Alam mo kasi anak, masarap magkaroon ng buong pamilya. Pero masakit at mahirap kung isa lang dahilan kung bakit buong pamilya niyo. Ang pangit naman tingnan kung hahayaan ko na nung lokohin lang ako ng papa niyo, di ba? Kung habang nandito ako, nandito rin ang kabit niya. Ayokong mangyari yun. Hanggat maaari, iniiwasan kong maging ganong ina. Dahil hindi lang ako naawa sa sarili ko, kundi sa inyo ng mga anak ko. Ayaw kong ipadana sa inyo ang buong pamilya pero traumatizing naman. Mas okay ng pamilyang meron tayo ngayon. Hindi buo, pero masaya tayo at malaya. Kalmado, pero totoo sa bawat isa. Hindi mapangalanan ang saya sa puso ni Marian nang muling lumipas ang araw, linggo at buwan na hindi na mabigat ang pakiramdam niya sa tuwing gigising siya sa umaga at papasok siya sa kanyang trabaho. Nasanay rin siya sa takbo ng buhay niya. At masaya siya na sa wakas ay unti-unti nang humilaw ang puso niya. Masaya siya dahil minsan hindi naisipan ng dalawa niyang anak na iwanan siya. Hello, good morning. Opo, si Marian nga po to. Ala, totoo po. Maraming salamat po. Halos mapatalon sa tuwa si Marian nang makatanggap siya ng tawag galing sa abogado niya na aprobado ng annulment na na-file niya. At pirma niya na lang at pirma ni Kelvin ang kulang para makalaya na siya sa kanyang nakaraan. Ma, sino pong tumawag at parang tuwang-tuwa po kayo dyan? Naku anak, si attorney. Binalitan niya sa akin na aprobado ng annulment namin at pirma na lang namin ng papa mo ang kulang. Talaga po? Pwede niyo po kaming isama ni Saiza kapag papunta na kay Papa ma para po may pagpapakalma po sa inyo kapag nagkainitan. Natatawang sabi naman ni Cheryl. Tumango naman si Marian. Oo anak, isasama ko kayo ni Saiza. Yun no, baka naman humingi ng tawad sa amin si Papa. Until now, traumatized pa rin ako sa pagbabanta niya na papatayin tayo ni Ate Cheryl. Hay nako Saiza, huwag ka nang umasa at ihil na lang natin ang trauma na dulot ni Papa. Kinabukasan nga, agad nagtungo si Marian kasama ang anak ng si Saiza at Cheryl sa piitan kung saan nakakulong si Kelvin. Nakangiti pa silang sinalubong ni Kelvin nang lumabas ito. Salamat naman na isipan yung dalawin ako. Kumusta kayo mga anak? Hindi kami pumunta rito, Kelvin, para makipagkamustahan. Pumunta kami rito para papirmahan sa ito. Ano yan? Annulment paper? Para saan? At talagang gusto mo na akong hiwalay ng tuluyan ano? Para ano? Para makapanglalaki ka? Makapag-asawa ng bago? Ang kapal din talaga ng pagmumukha mo, Marian. Wala nang mas ikakapal pang pagmumukha mo, Kelvin. Huwag mo kong igaya sa'yo na may kakitahan na tinatago. Hindi ako hayok sa lalaki. Kaya pakiusap, pirmahan mo na yan para sa katahimikan nating dalawa. Bakit pa, Marian?
Pakiusap rin. Huwag mong gawin siya to. Gusto ko pa na magkaayos tayo. Pakiusap. Gusto mo pa? Ang kapal mo talaga, no? Tingin mo ba ganun kadaling makipag-ayos sa Kevin? Nek-nek mo. Hindi na ako makikipag-ayos sa'yo. Pirmahan mo ang annulment. Tapos ang usapan. Oo nga naman pa. Huwag mo naman ang pahirapan si Mama. Hindi ka na ba talaga naawa sa kanya? Maraming beses mo siyang niloko. Deserve niya rin naman ang peaceful life at hindi ka kasama doon. At isa pa, hindi na rin kami makakapayag na maayos ang pamilya natin kung gayong sa una pa lang sinira niyo na. Cyril, Saiza, patawarin niyo na si Papa. Patawarin niyo kung natukso si Papa. Hindi ko naman ginusto yun, anak eh. Pasensya na pa. Hindi mo na pumaayos pang pamilyang nasira na. Katulad ng nabasag na baso, mahirap nang ibalik sa dati pa. Hindi rin lahat ng tao deserve ng second chance, lalo na ng pagpapatawad. Yun ang natutunan ko sa buhay. Realization hits me hard na hindi lahat na nagkakamali ay deserve ng second chance. At napatunayan niyo yun pa. Napayuko naman si Kelvin at napatingala naman si Marian at iniwasang maluha na sinalay niya mula sa dalawa niyang anak. Hindi ko namang sasabihin sa isa. Cyril, masyado ko yata kayo nasaktan kaya naisip niyo yun. Ngayon ko na napagtanto na malaki pala talagang pagkakamali ko at nalamatan ng tiwalang meron kayo sa akin. Patawarin niyo ako. Hindi lang nalamatan pa. Sirang-sira na rin ang tiwala namin sa Aiza. Hindi ko alam kung bakit naisipan niyo pang mamabae at lokohin si Mama ng sobra. Eh kami nga na anak niyo sobrang appreciate namin ang pagsasakripisyo niya. Pero kayo na mismong asawa, hindi niyo malang nakita ng lahat ng yun. Plano pa naman sana namin na once na nakapagtapos kami, papahintuin na namin si Mama magtrabaho. At kayo, bibigyan namin kayo ng puhunan pang negosyo. Nasa plano na namin lahat Sinira niyo lang. Sa isang iglap na wala lahat. Dahil sa bisyo at pambababae ninyo. Kung alam ko lang na ganito ang kahantungan ng lahat mga anak, sana nakontrol ko ang sarili ko sa bisyo at kasino. Sising-sisi ako sa mga nagawa ko. At maiintindihan ko kung hindi nyo na ako kaya pang patawarin. Marian, pasensya na. Langga. Tama si Cyril at Saiza. Hindi ko malang naisip ang sakripisyo mo para sa amin. Naging makasarili ako. At inisip ko lang sarili kong nararamdaman. Pero ni minsan hindi kita tinanong kung kaya mo pa. Sorry, Marian. Magagawa mo pa ba naman akong tanungin kung nakatuon ang atensyon mo sa babae mo? Na hindi na nga yata sumagi sa isipan mo ang pamilyadong tao ka pa rin Ni minsan hindi ko maramdaman na may asawa pa akong panahong nasa Norway ako, Kelvin. Pero pinasawalang bahala ko ng lahat dahil naiintindihan kong sitwasyon mo. Mahirap magpalaki ng dalawang anak, lalo na't mag-isa ka lang. Pero sa kabila ng lahat ng paghihirap ko, nagawa mo pa rin mga babae. Ang galing mo rin. Parang ma-feel ang ego mo. Kailangang malunod ako sa lungkot. I'm sorry, Marian. Handa akong pagbayaran lahat ng kasalanan ko. Lahat gagawin ko para lang mapatawad niyo ako. Pirmahan mo ang annulment, Calvin. Baka sakaling mabawasan ang galit ko sa'yo na nandito sa puso ko. Pumatak naman ang luha ni Calvin at nanginginig pa na pinirmahan ng annulment. Kasabay noon ay ang pagsisisi niya sa lahat ng pagkakamali niya. Mag-ingat kayo. Sana mapatawad niyo ako balang araw, Marian. Isa-isa. Cyril. Hagulhol na sambit ni Kelvin. Hindi na nagtubiling tingnan pa ni Marian si Kelvin at agad niya nang inaya ang dalawang anak para umalis na. Nang makalabas sila, doon lang nilabas ni Marian ang lahat ng emosyon na gustong kumawala. Napakagulhol si Sais at Cyril dahil sa nangyari. Shh! Tahan na mga anak. Alam kong kaya natin to. Tiwala lang. Kaya natin to. Opo, Ma. Pangako, hindi ka namin iiwan ni Ate Cyril. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap si Marian ng tawag galing sa amo niya sa Norway. Halos maiyak siya sa galak dahil sa narinig. Ma, ano nangyari? Bakit parang naiiyak ka na ewan? Anak, nakatanggap ako ng tawag galing sa amo ko sa Norway. At gusto niyang bumalik ako sa kanila. Pero kasama kayo.
Po? Totoo po ba yan, Ma? Oo, Cyril. Bibigyan niya raw ako ng matutuluyan. Dahil doon na raw tayo manirahan. Sobrang hangang-hanga raw siya sa katapangan ko. Mangyak-ngyak pang sabi ni Marian. Hindi rin mapangalanan ng saya sa puso ni Sais at Cyril nang malaman na mapagpatuloy pa nilang pag-aaral sa bansang Norway. Masaya ako sa panibagong simula sa buhay natin, anak. Muling lumipas ang 3 araw at sa wakas, nasa bansang Norway na sila Marian. Hindi naging madali ang para kay Sais at Cyril ang pag-a-adjust, ngunit kalaunan, nakasanay na rin nila ang pamumuhay sa Norway na gustuhan. Maraming salamat po talaga, madam. Malaking blessing po sa amin ng mga anak ko to. Walang anuman, Marian. Kagaya nga ng sabi ko sa iyo. Hanga ako sa katapangan mong pinakita mo. Kaya deserve mo yan. Masaya ako na nagustuhan niyo ang bahay na binigay ko. At ang hangad ko lang ay makapagtapos ang pag-aaral ng mga anak mo. Nakangiting sambit ng amo ni Marian. Pinay ang amo ng babae na nakapag-asawa ng taga-Norway. Kaya ganun lang kabuti ang puso nito sa kapwa niya Pilipino. Kagaya ni Marian. Makalipas ang 4 na taon, nakapagtapos na si Sais at Cyril ang pag-aaral sa bansang Norway at nagkaroon agad ng stable na trabaho. Congratulations sa promotion mo sa trabaho, anak. Deserve mo yan. Thank you, Ma. Wala ang promotion to kung wala po kayo. Kayong dahilan kung bakit pinag-iigihan ko sa trabaho. Kayo ni Sais ang dahilan kaya masaya akong nagtatrabaho. Nang bola pa sa ate Cyril. Naku, Ma. Lahat ng achievement na natanggap namin ay dedicated po namin sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa sakripisyo ninyo, hindi kami makakabalik sa pag-aaral. Salamat na rin po kay Madam dahil tinuring kayo. Kayo talagang blessing sa buhay ko, mga anak. Sa kabila ng masalimutan nangyari sa buhay ko or natin, nanatili pa rin kastabi ko. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Mahal na mahal ko ang dalawa. Mahal na mahal ka rin namin, Ma. At kung totoo man second life, Ma, kayo pa rin ang pipili namin bilang mama. Masaya akong marinig yan sa Isa. Sambit ni Marian at ginawaran ng yakap ang dalawa. Kumusta na kaya si Papa, Ma? Napatawad mo na po ba siya? Sandaling tanong ni Cyril. Tingin ko naman ay oo, pero hindi pa ganun kabuo. Pero masasabi ko pa rin na napatawad ko na nga ang papa niyo. Ako rin, Ma. Mas gusto ko kasi na walang iniisip. At saka kahit gaano kasama si Papa, ama pa rin namin siya. Right, Ate Cyril? Tama ka, Saiza. Kahit balibalik na rin man natin ng mundo, siya pa rin ang tatay natin. Kaya kahit gaano pa siya kasama, deserve niya pa rin ang magpapatawad natin. Para na rin sa peace of mind natin, di ba? Lumipas muli ang araw, linggo at buwan. Nasunod-sunod ang blessings na dumating sa pamilya ni Marian. Naging maayos na rin pamumuhay nila, hindi na kagaya ng dati. Masaya na si Marian na makita kung gaano ka-successful ang anak ni si Sais at Cyril. Masaya rin siya dahil sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa huli ay masaya at tahimik na ang buhay na kahahantungan niya. Masaya rin siya na nalagpasan niyang lahat ng problemang kinakaharap nila noon. Ma, patay na rin po si Papa. Humahango sa balita ni Cyril isang umaga nang umuwi siya galing sa trabaho. Sandali namang natigilan si Marian. Maging si Saiza ay natigil sa pagbabasa at sandaling lumapit kay Marian. Ano na nangyari, ate? Usisa ni Saiza na noon ay nakaramdam na rin ng lungkot para kay Calvin. Nagkasakit raw si Papa habang nasa kulungan at hindi niya kinaya pa. Binawian na siya ng buhay. Sandali naman silang natahimik at lihim na nanalangin para sa kaluluwa ni Calvin. Naway kung nasa naman kaluluwa niya, sana masaya siya. Tanging nasabi ni Marian at pinunasan ng namamasang mata dahil sa luha. Sa kabila ng panuloko ni Calvin, hindi pa rin naging madali sa kanilang pagkawala nito dahil kahit papaano, naging parte pa rin ito ng buhay nila at ama pa rin to nila Sais at Cyril. Kahit gaano kasama si Calvin, nagkaroon pa rin si Marian at ang mga anak niya ng araw upang ibagluksa at ipag-pray si Calvin. Ngunit makalipas ang isang linggo, agad namang nabalitaan ni Marian na patay na rin ang kabit ni Calvin na si Cynthia. Ano nangyari? Bakit parang sunod-sunod silang namamatay? Nagkaroon daw po ng parol si Cynthia
at nakalaya. Nagkaroon po siya ng ka-live-in partner. Kaso ang sabi ng pulis, base raw po sa investigasyon, nalulung raw po si Cynthia sa droga at pinatay ng bagong kinakasama. Napasingap naman si Marian at Saisa sa kwento na yun ni Cyril. Ganoon pa man, wala na silang magagawa sa mga nangyari dahil alam nilang may rason ng lahat kung bakit nangyari yun. Nagpatuloy na namuhay si Marian kasama si Cyril at Saisa na matiwasay at mapayapa sa bansang Norway. Baon nilang mga aral na natutunan sa masalimuot nilang karanasan. Masakit pa nang nangyari sa kanila pero nagpapasalamat pa rin si Marian dahil nagtagumpay siya sa kanyang laban at karapatan. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!